Hindi nagtagal ay nakita niya sina Arthur at Jasmine na lumalabas mula sa guild ng mga adventurer. Habang naglalakad sila ay binanggit ni Arthur na talagang nagulat siya kung gaano kabilis siyang dumating kanina habang lumalaban sila sa halimaw na iyon. Iginiit ni Jasmine na hindi naman iyon malaking bagay dahil ang ginawa lang niya ay i-concentrate ang kanyang wind mana sa kanyang mga paa para mapabilis ang kanyang galaw. Sa mismong sandaling iyon ay isang matangkad at blonde na lalaki ang lumapit sa kanila at kinausap si Jasmine. Hindi siya nakilala ni Arthur kaya't ipinaliwanag ni Jasmine na ang pangalan nito ay Brauld at isa itong AA rank na adventurer. Mukhang natuwa si Brauld na kilala siya ni Jasmine at pagkatapos ay ipinaliwanag niya na lumapit siya para humingi ng pabor, dahil may nahanap siyang impormasyon tungkol sa isang mahalagang kayamanan. Pinagmasdan ni Arthur ang kanilang usapan at napansin niya na si Brauld ay isa ring AA rank na adventurer. Tulad ni Jasmine ay naintindihan niya na ang isang taong nasa ganitong antas ay dapat napakahusay pero sa hindi malamang dahilan, nang makita niya si Brauld na nakatayo ng malapit kay Jasmine ay nakaramdam siya ng hindi komportable. Makalipas ang ilang oras si Arthur ay nasa training field, naghanda siya para harapin si Adam sa isang practice fight at bago magsimula ang laban, naalala niya ang huling beses na naglaban sila at inisip kung ano ang magiging resulta ng laban na ito. Nang magsimula ang laban ay ipinakita ni Adam na isa siyang malakas na kalaban. Sa buong laban si Adam ang nangunguna at nagawa niyang manig kay Arthur sa ilang palitan ng atake, pero napansin ni Adam na malaki ang ipinagbago ni Arthur mula sa huli nilang laban at kinilala niya ang kanyang pag-unlad. Nagpasalamat si Arthur sa papuri at nagpasalamat din siya at pagkatapos ng training session, binanggit ng ibang adventurers kay Arthur kung ano ang susunod niyang schedule ng practice at iginiit nila na magsasanay siya ng archery, kasunod ang training sa earth magic at wind magic. Tinanggap ni Arthur ang lahat ng walang pag-alinlangan at ipinakita na handa siyang magpatuloy sa pag-improve, samantala si Reynolds ay mukhang hindi mapakali at distracted at hindi niya maiwasang isipin kung kumusta na si Arthur sa kanyang training. Napansin iyon ni Jasmine at tinanong siya kung gusto niyang puntahan si Arthur ng personal. Tinanggihan ni Reynolds ang ideya at ipinahayag na kalimutan na lang iyon at sa halip, tinanong niya kung ano ba talaga ang gusto niyang pag-usapan kanina. Tinanong ni Jasmine si Reynolds kung may alam siya tungkol kay Brauld. Ipinaliwanag ni Reynolds na si Brauld ay kilala sa pagkakaroon ng magandang reputasyon dahil sa pakikipaglaban sa front lines, at madalas niyang inaako ang pinakadelikadong mga papel sa mga misyon. Kahit ganoon ay nagagawa pa rin niyang tapusin ang karamihan sa kanyang mga gawain ng hindi nasusugatan at pagkatapos, tinanong ni Jasmine kung anong klase ng tao si Brauld at ipinaliwanag ni Reynolds na sa totoo lang, si Brauld ay mahinahon at relaxed pero napakahusay din. Idinagdag pa niya na kahit siya mismo ay mahihirapan kung makakalaban niya si Brauld ng one-on-one, pagkatapos ay binanggit ni Jasmine kay Reynolds na inimbitahan siya ni Brauld na sumama sa isang misyon. Nagtaka si Reynolds dito at lalo na dahil si Brauld. Dagdag pa ni Jasmine na hindi lang siya ang inimbitahan dahil nag-aanyaya si Brauld ng iba pang adventurers, dahil dito ay nagsimula silang mag-isip ng mga posibleng dahilan at iniisip nila na baka naghahanap si Brauld ng kapalit kung sakaling may ilang miyembro ng grupo niya ang nasugatan, o kaya naman ay maaaring nabuwag ang kanyang grupo. Ngunit pinayuhan ni Reynolds na huwag agad magbigay ng conclusion ng walang sapat na impormasyon, dahil dito ay nagpasya si Jasmine na mag-imbestiga pa ng mas mabuti at iginiit niyang alamin pa niya ang tungkol sa usaping iyon at habang naghahanda siyang umalis, tinawag siyang muli ni Reynolds at binanggit na gawin niya ang lahat para alagaan si Arthur. Samantala si Arthur at ang ibang mga adventurer ay lubos na pagod matapos ang isang mahaba at matinding araw ng training, kahit ganoon ay lumapit si Reynolds at binanggit na gusto niyang makipaglaban kay Arthur sa isang practice fight bilang paraan para mas mapalapit sa kanya. Subalit agad siyang pinigilan ni Alice at Eleanor, na ipinapaliwanag na sapat na ang ginawa ni Arthur sa araw na iyon at hindi na siya dapat pang pilitin, dahil dito ay medyo na-frustrate si Reynolds at pagkatapos nito ay napansin ni Arthur na wala si Jasmine at tinanong kung nasaan siya. Ipinaliwanag ni Reynolds na may inaasikaso ito pero siya muna ang mananatili para samahan sila. Binanggit ni Arthur na ayos lang iyon at kahit sinabi niya iyon ay tahimik siyang nag-iisip tungkol sa sitwasyon. Pakiramdam niya ay hindi pa rin siya sanay sa ganitong klaseng mga interaksyon ng pamilya. Habang tinitingnan niya ang kanyang pamilya, naisip niya kung gaano katagal bago maging natural sa kanya ang mga ganitong sandali at sa kabilang banda sa guild ng mga adventurer, si Lucas ay naiinis dahil hindi siya makahanap ng maayos na misyon na pwedeng tanggapin.
Ipinaliwanag ng kanyang mga bantay na dahil sa mga kamakailang insidente, maraming adventurer ang namatay kaya't mas naging maingat ang guild at mas pinatatagal ang pag-review at pag-verify ng mga bagong misyon bago ito ilabas. Umaasa si Lucas na makakatapos pa siya ng ilang misyon bago pumasok sa akademya, pero dahil sa sitwasyon ngayon ay nagsisimula na siyang magduda kung posible pa iyon. Sa mismong sandaling iyon, lumapit si Sean sa kanya at ibinunyag na si Brauld ay lihim na nagre-recruit ng mga miyembro para sa isang grupo na magsasagawa ng paglusob sa isang mataas na ranggong dungeon na hindi pa natuklasan, at ang misyon na ito ay itinatago sa guild. Iminungkahi ni Sean na para sa isang taong may lakas tulad ni Lucas, hindi magiging problema ang matanggap sa grupo kaso nang marinig ito ni Lucas, agad tumutol ang kanyang mga kasama at binalaan siya na mukhang masyadong delikado ang misyon at pinayuhan siyang huwag sumali. Ganap silang binaliwala ni Lucas at pinatahimik sila at ipinapakita na desidido na siyang sumali. Habang umaalis si Lucas para hanapin si Brauld at subukan na magpa-recruit, sapat na ang ekspresyon sa mukha ni Sean para ipakita na sinusubukan niya itong ilagay sa isang patibong. Kasabay nito ay lumabas si Arthur kasama si Alice para tulungan siyang bumili ng bagong damit para kay Eleanor, kahit na dapat ay isang masayang lakad ito at napansin ni Alice na si Arthur ay kumikilos pa rin ng masyadong seryoso at matigas, giit niya rito na mag-relax at subukang mas mag-enjoy. Gayunpaman ay inamin ni Arthur sa sarili niya na mas gugustuhin pa niyang lumaban sa isang halimaw kaysa maglaan ng oras sa pamimili. Samantala si Tesha at ang kanyang grupo ay magkakasamang nakaupo sa isang outdoor cafe habang umiinom ng tsaa. Nagulat sina Bayo at Fe na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkikita sina Tesha at Arthur kahit ilang beses na silang naging malapit sa isa't isa, nagsimula silang mag-isip na baka ang tadhana na mismo ang naglalayo sa kanila, hindi sumang-ayon si Tesha sa ideyang iyon at binanggit niyang hindi iyon maaaring totoo dahil sobra niyang namimiss si Arthur. Pagkatapos ay tinanong ni Fe si Tesha kung may ibinigay na ba muli na misyon sa kanila, ipinaliwanag ni Tesha na kailangan muna nilang hintayin na matapos ang kasalukuyang mga investigasyon bago sila makatanggap ng bagong gawain at binanggit ni Bayo na ayos lang iyon sa kanya, dahil mas gugustuhin niyang hindi na muling makaharap ng isa pang mapanganib na mana beast ng walang babala. Kasabay nito ay naglalakad si Arthur pauwi kasama sina Alice at Eleanor. Biglang napansin siya ni Bayo mula sa malayo na ikinatuwa ni Tesha pero nang tumingin si Tesha ay may dumaan na karwahe at natakpan ang kanyang paningin, nang makalampas na ang karwahe ay wala na si Arthur kaya muli niyang namiss ang pagkakataong makita ito. Makalipas ang ilang sandali ay pumunta si Arthur sa isang tindahan ng mystical merchant dahil gusto niyang bumili ng dimensional ring. Doon ay nakasalubong niya sina Helen at Angela at sinuri niya ang mga nakadisplay na gamit pero napagtanto niyang masyadong mahal ang mga iyon para sa kanya sa ngayon, kaya nagpasya siyang bumalik na lang kapag may mas marami na siyang pera. Hindi nagtagal ay pumasok sina Alice at Eleanor sa tindahan at pinagalitan si Arthur dahil iniwan niya sila at umalis mag-isa, humingi ng paumanhin si Arthur at muling sumama sa kanila. Sa pagtatapos ng araw ay umuwi si Arthur at agad na bumagsak sa kanyang kama dahil sa sobrang pagod, kinausap niya si Sylvie at nagreklamo kung gaano siya napagod sa lahat ng aktibidad ng pakikisalamuha sa pamilya at inamin niya na kahit mahalaga sa kanya sina Alice at Eleanor, hindi siya sanay sa ganitong klaseng pamumuhay. Si Sylvie naman ay puno ng excitement at sabik na muling makipagsapalaran. Tinanong niya si Arthur kung kailan ang susunod nilang misyon at sinabi ni Arthur na kasalukuyang nakapos ang mga adventurer dahil sa mga kamakailang pangyayari, kaya maaaring matagal pa bago sila mabigyan ng bagong misyon. Habang kausap niya si Sylvie ay napagtanto ni Arthur na halos 2 taon na ang lumipas mula nang maging adventurer siya, at plano lang naman niyang gawin iyon hanggang sa makapasok siya sa Science Academy at habang papalapit ang petsang iyon, nagsimula siyang isipin na ang susunod niyang misyon ay maaaring maging huli bago siya magpatuloy sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Naisip ni Arthur kung ano ang magiging opinyon ni Jasmine tungkol sa desisyong iyon, kaya hinanap niya ito para makausap kaso pagdating niya ay nakita niya sina Alice at Eleanor na binibihisan si Jasmine ng isang napakagandang kasuotan, nahiya si Jasmine nang makita siya ni Arthur sa ganoong ayos. Sinabi lang ni Arthur na maganda siya, pero sa halip na sumagot ay agad na tumakbo si Jasmine at hindi kayang harapin ang sitwasyon at gusto pa rin siyang makausap ni Arthur, kaya't pagkatapos niyang magpalit pabalik sa kanyang karaniwang damit, hinanap niya ito at nagkaroon sila ng pribadong usapan. Tinanong niya kung ano ang balak niyang gawin sa imbitasyon ni Brauld, ipinaliwanag ni Jasmine na nag-imbestiga siya tungkol dito sa kanyang libreng oras,
at nalaman niya na si Brauld ang nag-oorganisa ng misyon na iyon mag-isa at hindi kasama ang karaniwang mga miyembro ng kanyang grupo. Dahil dito ay hindi niya iniisip na magandang ideya ang tanggapin ang alok, napansin ni Jasmine na iniisip ni Arthur ang posibilidad na iyon at nagmuni-muni si Arthur tungkol sa lahat ng nangyari hanggang sa puntong iyon, naintindihan niya na ang pag-iwas sa panganib ngayon ay walang mababago. Binanggit niya kay Jasmine na kahit karaniwan ay wala silang problema sa pagtanggap ng simpleng misyon tulad ng pangungulekta ng mga halamang gamot, kung ito na ang huling misyon nila na magkasama dapat ay isang bagay itong makabuluhan at hindi malilimutan. Naunawaan ni Jasmine ang punto niya at sumang-ayon siya na magiging boring kung simpleng pangungulekta lang ng herbs ang gagawin nila, kaya nagpa siyang tanggapin ang misyon at sumama sa kanya. Kinabukasan ay naghanda sina Arthur at Jasmine para umalis at nagtipon ang kanilang pamilya para magpaalam sa kanila. Binigyan ni Reynolds si Arthur ng huling payo, pinaalalahanan siya na ang pinakamahalaga sa kahit anong misyon ay ang makabalik ng buhay. Sinabi niya na basta makabalik siya ng ligtas kasama si Jasmine, magdiriwang sila kahit ano pa ang maging resulta ng misyon at pagkatapos nito ay nagsimula ang paglalakbay nina Arthur at Jasmine. Dumaan sila sa isang teleportation tunnel at nakarating sa isang malawak na kapatagan. Doon ay nagpaalam si Arthur kay Sylvie at iginiit na magkikita ulit sila kapag natapos na ang misyon. Pagkatapos noon ay nagpatuloy sina Arthur at Jasmine sa kanilang paglalakbay at kasabay nito, ipinakita ang isang lalaking nakahod na tinatapos ang isang summoning ritual. Ang nilalang na kanyang ipinatawag ay napakalakas at hindi niya ito kayang kontrolin ng buo. Dahil dito ay naniwala siya na walang magiging laban sina Arthur at Jasmine laban dito.